remember that you are not alone in this battle. I hope someday we get that love that we deserve. Learn how to say no. I-prioritize mo kung ano yung important for you. You don't have to feel bad for expressing your feelings. Surround yourself in a community where you're being empowered. While you're looking for the right or the healthy environment, make sure that you are also the right environment for others. Someone somewhere understands. Padayon lang. Abiyan. IKK Podcast, now streaming on Spotify. Follow us on Instagram and Twitter at IKK Podcast. Kumusta mga abyan? My name is Vane. Welcome to IKK Podcast. This episode is powered by Voice by Love Yourself. So after a short break, ito na po kami, nagbabalik. Nagmamaganda at patuloy na nagmamahal. O yung nagmamahal. Charot. Ayun. Hi Masasaktan mga din. Abian and to our avid listeners, it's me again from the mini podcast, Rio. Diba? Maumay kayo. Siya pa rin. Ako pa rin. So bago natin simulan ng season na to, we would like to thank our listeners na sinamahan tayo sa previous season along with the Mix Love Yourself royalties. Na Yes. napagsikan sa atin last season. Yes. May nanalo na. Yes. Oo nga. Congratulations sa ating bagong mix, Love Yourself 20. Ariel Haguriles. Hindi pala siya. Hindi ako yun. Anyway, Mix Emma Love. yeah, si Miss Emma Love. Congratulations, Miss Emma Love. So anyway, hello mga Abiyan. It's me again, Harvey Go. At sa mga lovers, mga kaharot, mga ka-Pokemon, mga kakwentuhan, mga ka-Sparty, mga kapuyat, mga... Ang dami. Hello sa inyo. Pagod ka, no? Napagod. So ito na. Alam mo, naaaliw ako kasi first time ko nakita na ginagawa mo siya kasi usually naririnig lang. Yun na nga. Actually, medyo hindi ako, comfortable. Comfortable. Hi. Hello, everyone. So, yun na nga. Dahil sa success ng previous season natin, thank you mga abyan, nag-grow tayo. So, ngayong season, IKK Podcast is powered by This is the Voice. The Voice Kids. Iba yun. Iba pala yun, sorry. Voice, or Volunteer Operation Internal Committee and Engagement by Love Yourself. Basically, Voice is a committee sa Love Yourself that promotes and protects the welfare of every volunteer. Yes! Thank you, Mayora, and the rest of the team behind this collaboration. And of course, hindi lahat naman ng listeners natin are from Love Yourself. Pero personally, confident ako that this season is something na magiging interesting and relatable pa rin sa lahat ng mga abyan. True. At first episode pa lang ng season, syempre may guest agad tayo to help us paint a picture. Charot. Meron? Ano yan? Paint by numbers ba yan? Charot. The Paint My Love. Ang luma. Napag-aalaman What yung volunteering looks like in Love Yourself. Yes. So, first episode pa lang, dalawa na agad yung makakasikahan natin. Joining us is a veteran sa Love Yourself as a volunteer ng Love Yourself. From Parang na-offend siya sa veteran. Sorry kasi guide Ano? sa akin.
Pinili lang Season. sa akin. Sorry. Season pala dapat yung ano. Yung merong ano siya, may mga spices. May magic sarap. Charot. Ayun. Very, very seasoned volunteer ng Love Yourself from Batch Bahandi. And the person behind Abel's Love Mission. Of course, ang pangalan niya ay Abel. James Abel! Hi, Abel! Hello everyone, magandang gabi, umaga, hapon, tanghali, kung nasan ka man. Hello. Hi, Abel. What is Hello. love for you? Love is sleep. Charot. Totoo din naman. Lalo na kay Riel, love is, sleep. True. Ay. Gawain niya yan eh. Kaya nalilate lagi. Kahit sa podcast, late din siya. Kasi tulog siya Why? lang. Paano mo nalaman? Charot. Hindi na nag-ano. Naman lang. Also joining us in this episode from the newest batch, Batch Diwata, RJ. Hello, RJ, hello. tama? Yes, tama. Kinonfirm. Sawadee Welcome to ka. IKK Podcast. Yeah, so isang pinagpalang gabi sa mga listeners ng IKK Podcast. And thank you for inviting me here. Episode 1 pala, grabe. So, hindi ko expect na ako. Hala! Dapat sabihin mo, kasi di ba from Batch Diwata, dapat ang sinasabi, nagmula sa langit. Iba yun. Yung ata Paris overload ata yun. Oo, yun nga yung Ay, oo akala nga. namin. Nung introduce siya nung orientation, hala, sabi namin baka Paris Diwata. Tapos baka yung batch parent namin si Diwata. Magbebenta siya Anyway, ng Paris sa kanyang sinasakupan. Ay shit, parang kailangan natin ng sponsorship from Diwata kasi late night tayo nagre-record. So parang bet pag may Paris. Oo nga, Hello po, 24 hours Mayora. naman. Nag-shoutout kay Mayora. Anyway, Abel. Oh, Yes. Balik ko yung topic sa'yo. You've been with Love Yourself for quite a while now. 8 years. Ay, 8 years? Yeah, 8 No, na ba years. siya sa Love Yourself? 8 years. Oo nga, no? Ilan taon na ba Love Yourself? 8 years. Anniversary ngayon, 13th anniversary ng Love Yourself this 13, year. oo. So, seasoned na talaga. Sort of. Pero yun, probably you've met many people from different walks of life. And Yes. with our volunteer works and engagements, definitely nagkakaroon tayo ng mga kaibigan. Pero how is it possible to have yung sobrang lifelong friend na parang closest and bestie mo talaga? Posible ba yun sa Yes, isang... oo, posible naman siya. Actually, kahit naman nasan ka siguro, whether sa loob ng organization or sa opisina or sa school, when you meet people na kaparehas mo ng siguro wavelength or kaparehas mo ng saltik, pwede kayong magkasundo and maging lifelong friends. Ang kagandahan lang kasi sa Love Yourself, andito tayo for a purpose. So lahat tayo parang doon pa lang meron na tayong common goal sa community. And then ayun, so kadalasan karamihan ng mga nagiging kaibigan natin siguro yung mga nakakasama nating mag-duty sa mga hubs natin. So I think doon ako nag-start magkaroon ng mga close friends sa pag-duty ko sa hubs. Ayun. Parang true naman. Kasi ako, I can personally attest. Nagkaroon naman ako ng lifelong friend sa Love Yourself. Hindi ko lang sure kung pinaplastic niya ako. Pero feel ko naman. Tama ba yun? Kala mo naman. Diba? Mas Ayun. masaya kasi kapag, you have a close friend sa isang hub na pinupuntahan mo kadalasan. Ako kasi, diba, ako na naman, kasi diba mas madalas ako dati sa Athena. So, mas
I think mas nagkaroon ng, kumbaga mas na-intensify yung passion ko when I felt like I had people na parang close ko talaga. And usually, I'm not sure kung ganito din kayo ka-OA, pero usually I find these people na parang another family ko na sila. Parang ganun. So yeah, to answer the question, to help you answer the question, I think possible talaga magkaroon ng lifelong friend. Sa love yourself. True. Lalo na pag nagsisimula ka pa lang, pag bagong batch ka, for example, which is yung pag-uusapan natin after this, yung unang hinahanap mo talaga is yung batchmate mo. Hindi Diba? Aura? Ay, Well, depende hindi ako yan. ganun. Namali ako. Mali ka. Mali ako ng iba sali. yung punteriya mo to is. So ikaw naman, RJ, after officially joining Love Yourself as a baby batch, yes, for the baby batch. Yes. Siyempre, pag pumupunta ka na sa mga hubs para tumulong sa operations, yung nakakasama mo galing sa ibang batches, paano ka nakikipag-connect, kumbaga, sa kanila? How do you make friends with other batches? Well, sa ano talaga, nag-volunteer ako right now sa May Anglo kasi yun yung medyo malapit sa akin na maraming clients. So, parang gusto ko ma-expose mo yung sarili ko before I go hopping. Kasi yun daw yung ginagawa ng iba. Tinatry lahat ng hubs. Pero ayun nga, going back to the question, how do I connect with the other batches doon sa Anglo? So, noong una talaga, medyo mahirap. Siyempre, mahihain ako. Pero ayun, hinahanap ko yung mga unang ka-batchmates kasi tinatanong ko sila kung kailan sila pupunta, makikisabay ako. Pero nung pumunta na ako sa Anglo, ayun, nag-try lang ako mag-counsel na isang client and then, yun, pinakilala nila ako sa mga resident counselors dun sa Anglo. Naturally naman, nagkaroon ng connection agad kasi yung mga people naman doon sa Anglo mismo is mababait din naman, so very welcoming din naman. And then they teach you the basics talaga. And also, ayun nga, I agree with Abel din na yung sort of connection, pag nakuha mo talaga yung wavelength nila, yung topak, yung mga ganyan, yung little things na nakikita mo sa kanila, you have a certain parang connection talaga na nun mo sila nahuhugot and yun, parang doon nabubuo yung friendship. Yeah. Among the people in Anglo, sino yung closest mo na hindi mo batch every time na pumupunta ka doon? Oh, I think it's Junie. Kasi Junie is, parang siya yung unang kang punta doon, nung pinakalala siya sa akin, siya yung agad kumausap sa akin, parang, anong feeling no after ng first counseling ko and everything. So, siya din nagturo sa akin, siya din nag-guide. Very clingy din kasi si Junie, pero in a good way naman na clingy din siya. Yeah. Sino Junie ito? Sorry. I forgot anong batch ni Junie eh. Pero yeah, mabait kasi si Junie. Yeah. Si Junie Huggy person siya. Anong last name? Batch. Ang last name ni Junie is... namutan ko anong last name ni Junie. Letter C. Kanyete. Kanyete. Si Junie! Si Junie nga. Junie. Sinabi talaga ako. Akala ko kasi may iba pang Junie. Sinisigurado ko lang na tama ako. Siya ba? Si Junie Cañete ba? Junie T. No, it's Junie iba T. to. TY. Okay. Parang nag-low siya, tapos bumalik siya. Yun yung Batch ka lang si Junie. Yeah. Okay. It's Ibang nice Junie. na may friends ka na from other batches. Pero palaki natin, tas sino yung pinakaayaw mo doon? Ay, bakit may ganun? Charot! Nandito yung voice. Sige po. Voice pala to. Voice pala yung sa partner. Sorry po. Nandiyan pala si Mayora. Nakikinig. Sorry po. Wala pong ganun, Lalabas ha? pala ng saloobin. Simula pa lang ng Wala pa siyang sungay. Wala palang ganong tanong. Walang ganong tanong. Yung tanong lang is, kung may hindi ka gusto, bakit si... Ay! I think Char wala pa lang. naman. Hindi pa ako pumunta sa point na yun. Making friends muna tayo. So parang gusto sabihin, pupunta Ala. tayo sa point na yun. Gaano ka kadalas mag-volunteer?
Well, nung last few weeks, medyo everyday from from Tuesday to Sunday. Pero kasi medyo naging, kasi syempre bago pa. Ayun. So, nag-expose talaga para makakita ka talaga kasi different clients, different, di ba, approaches din naman yan. So, ganun yun yung ginagawa ko para ma-strengthen pa talaga yung, syempre as a baby batch talaga, yun yung strengthen ko talaga yung pag-counsel ko yung counseling skills ko. Pero eto nga, for the past few days, medyo hindi ako nakakapag-volunteer kasi medyo busy sa work talaga. Which is okay lang naman for as long as nandun pa rin yung passion mo for the advocacy. It doesn't matter kung kailan mo gustong pumunta. Yeah. Saka pag meet Pero wag ka time lang ako, mga nag-volunteer tapos- talaga. So far, Anglo pa lang yung napupuntahan mo. Or Oo, nakapunta kahit ka na malayo din siya dito. sa akin. Taga Blooming Treat kasi ako, so welcome talaga yung pinakamalapit. Pero kasi yun nga, yung nalaman ko kasi from my friends or mga batchmates na pumunta, hindi kasi ganun kadami yung clients. No shade sa welcome when it comes to clients. Parang lang talaga, I just want to be exposed. Kasi syempre, doon sa Anglo, madami. So, marami din yung makaka-counsel mo. Unlike dun sa welcome na okay lang naman din. Pero syempre, di ba mag-aagawan kayo kung madami kayong duty that day. It makes sense naman din if you're a new volunteer at tapos mo lang sa counseling training mo and all, 'di ba? Syempre gusto mo din na maka-experience ng maraming counseling client, counsel ng maraming clients. So it makes sense naman. Siguro idagdag ko rin doon sa sinabi niya. Kasi, di ba ang dami namang hubs sa all around the metro. Meron ka talagang hub na parang doon mo mafe-feel na at home ka muna bago ka siguro mag-explore ng ibang hubs. So, doon sa akin, sa experience ko, so nag-start ako sa uni. So, meron kaming naging group na rin doon na tinawag namin na Uni Queens. So, doon kami nag-start. I think si Harold, si Riel, nandun din sila. Yes. Yes, doon. Mga uni babies. Yes. At lumang uni ito, no? Yeah, the Yes. old uni. 1992? Excuse me. Grabe sa 1990s Hindi kaya, 1999 kaya. Kinalek pero mali pa rin. Taray, 1999, Crossroads of Generations. Tita baby. So, to our non-love yourself listeners, just to give you a short background, yung mga pinagsasabi namin na Uni, Anglo, Welcome, Athena, yun yung mga love yourself hubs. Kumbaga sila yung centers or branches, if you will, na meron sa Love Yourself. And as volunteers ng Love Yourself, we get to choose kung saan namin gusto tumulong. Yan. And going back, I'm curious, Abel, given your tenure sa organization. Parang kanina pa yung mga words na yun, Vane. Kanina experience, season. Matandaan na ako. Ayun. So, syempre you've done and contributed a lot. And for sure, hindi lang ups lahat. Siguro, it's a roller coaster journey then for you. At this point ba, do you still imagine yourself na nag-volunteer ba rin sa Love Yourself for the next 10 to 20 years? Of course naman. Hindi naman siya nawawala sa akin. Kumbaga, as long as kailangan ako ng org or as long as may tao pang nangangailangan ng tulong natin, I'd still be there to help basta kaya ng oras. Dito ka na daw mag-aasawa at magpapamilya. Parang wala naman. Paki-plug po ng social media para magkaroon. May chance mag-plug na social media. Kayo ba, do you guys see yourself volunteering like after 20 years? Hindi na yung
usual na ginagawa ko before na pumupunta sa hubs, ganun. So, in some other ways siguro. Ano na lang. Siguro, ano ba? Mag-share, ganun. Bigay ng pera. Social media, ganun. Marami namang klase ng types of ways or sa pagbo-volunteer. So, tama naman si Riel. Ako din, syempre nung una, on fire tayo bago tayong volunteer. So, gusto mong ma-experience pumunta sa mga community centers, sa iba't ibang hubs, ma-experience yung iba-ibang culture, makapag-counsel, makapag-life coach. Then eventually, syempre, nagiging busy tayo over time. So, dahil marami ding options and na binibigay yung Love Yourself para makapag-volunteer tayo, pwede tayo sa engagement sa MOF or Ministry of Fun, 'di ba? Or kung gusto nyo mag-attend kayo lagi ng mga binibigay na seminars, trainings ng Love Yourself, or kung gusto nyo ang tawag doon, yung kay Tito Pete, Caravan, di ba? So, outside the community center yun. So, maraming paraan para mag-volunteer. Or yun nga, sa social media itself, that's already part of being a volunteer. Yung awareness, yung pagbibigay ng awareness na there's love yourself at may mga ganitong mga bagay na pwede nating share, di ba? Valid ba yun na halimbawa ako, gusto ko lang sumali sa mga research kasi may nakakuha. Ayan na. I think valid naman siya. Di ba meron naman tayong ITLY, yung mga gumagawa ng technological stuff. Hindi. Sasali ako sa Anong research? Sa studies, mga ganun lang yung atake ko. Ganun. Valid Parang ba yun? sa mochi. Lang yung Parang gusto ko. Parang hindi tayo yata yung makakasagot doon. Pero I think for me, as a volunteer, valid pa din Natatakot yun. sagutin. Valid yun. Feeling ko naman, valid pa rin kasi sige, wag na natin isipin na kung ano man yung nakukuha ng tao out of the research or out of the study. Isipin na lang natin na nakakapag-contribute yung tao sa pag-build up ng research na yun. Ganun na lang. So in a way, valid pa rin naman siya. True. Pero hindi ko pa yung ginagawa. Kung sumasali pa ako ng research, gusto ko po talaga. Yeah. Sige. And actually, itong podcast nating itong IKK podcast, this is already part of being a volunteer ng Love Yourself. Diba? Yes. Thank you po. Ikaw, RJ, out of sa lahat ng mga nabanggit ni H, o mga nabanggit natin ng mga committees and programs ng Love Yourself, other than sa operations, pagka-counsel, pagka-test, may iba ka pa bang committees na parang tinatarget mo na salihan? Well, actually, this coming October 10, nag-join ako ng Caravan kay Tito Pete sa may Ateneo. So, yeah. Ayun yung first committee na inaay ko. And I hope na hindi yun yung maging last Caravan ko. And then, I'm thinking din sa academy, yung sa orientation when it comes to the new volunteers. VA, Volunteer VA, Academy. Volunteers Academy, yeah. Kasi parang, usually kasi on my professional job din naman, I do teach interns din naman. So, medyo ako doon. Nakaka-relate ako dun sa Voice Academy. I see myself speaking then in front of many persons. Dati kasi it's a thing na I hate it na yung mag-public speaking, but as I grew up professionally, as I grew up talaga, parang na-enjoy ko na din yung public speaking. And I am sure marami ding nakikinig at listeners from the Volunteers Academy Committee. So, hello po. paki-note na po si RJ. Mukhang meron na yung bagong Kinalek tayo ni Mayora. I sorry, recruitment pala yung batch orientation. Recruitment yung batch orientation. So, that's another Ako pa way. naman. That's another way. Actually. Pwede rin tayo doon, actually. Pwede rin naman din tayo mag-volunteer sa recruitment committee, di ba? Oo nga, sabi nga daw sa akin, yung mga iba daw talaga is nagbo-multiple committees talaga. Yes, So, that's true. Yes. Mhm. Yes. Gahaman po kami. Bakit?
caring to join lahat ng committees. Kung gusto mo lahat, kung marami kang oras, di lahat, salihan mo, di ba? Di ba? Kung kaya mo naman, bakit hindi? Kaya mo panindigan. No, you will gain more friends. Yes. True. That's true. Pero for Rafi, ito, Si Rafi. Rafi, Ala, sino si Rafi? si RJ, for RJ. Si Rafi kasi, yung kapitbahay ko. Kapitbahay nga ba? Hello, shoutout nga pala kay Rafi na nakikinig ngayon. Ito na, RJ. Yeah. May kanya-kanya tayong reasons and motivations kung bakit tayo nagvo-volunteer sa Love Yourself. Ikaw, RJ, do you think making friendships is the main expectation going in Love Yourself? Thank you for that wonderful question. Alam, Mixed TLY pala to. Hindi pa tayo tapos sa season na yun. Do you need an interpreter? well, I think it's not the one major consideration when it comes to volunteering or coming into Love Yourself. Siguro one of the goals na lang siya that comes along the way on your volunteer journey, making friends, no? Pero yeah, for some siguro, iba-iba naman kasi yung goals nila or yung deep reasons or yung whys nila bakit sila nag-join and Love Yourself. For me, it's other reason. Pero natatanong ko naman din yung other volunteers, no, why did they join? Siguro, ay nga, they wanted to expand their circle of friends. And ay nga, kasi iba-iba talaga naman yung goals na ibang volunteers dito sa Love Yourself eh. Yeah. Totoo. I want to challenge the question. Ano yung lang thought naman. nyo if someone goes to Love Yourself na ang pinaka-purpose niya lang is to find friends more than the advocacy? Can I answer? Still valid. Yeah. Go. Si Bill muna. Usually kasi, bilang part ng recruitment team, pag nag-i-interview kami, tinatanong namin yan kung ano yung reason bakit nila gustong mag-join ng Love Yourself. Bihira yung sasagot na naghahanap ng kaibigan or naghahanap ng support group. If ever kasi na may ganun, baka hindi pa ito yung time para sa iyo to join the organization. Kasi, di ba, we're here to help people. So, kung naghahanap ka ng help, baka hindi pa pwede for you to join the organization. Alam mo yun? Parang medyo for me personally. So, ayun. Yun yung sagot ko. Pero isn't it a form of help then if we give them the opportunity to join the organization kapag yung purpose nila is finding friends, finding a new circle, or maybe a support? Kasi it feels like we're giving them, a sense of community if we do that. Iba kasi for me yung support group. Kasi kilala niyo naman yung mundo ng organization natin. Ang dami-dami nating volunteers. Ang dami-dami na iba't iba yung pagkatao, iba't iba yung ugali ng mga tao sa ARC. And syempre, ayaw natin na halimbawa, excited ako na mag-join, ganyan-ganyan, tapos biglang yung mga makasalamuha ko, ay bakit parang hindi ako pinapansin? Bakit parang, alam mo yun, baka hindi pa nasa tamang mental state yung tao to join an organization na parang iba kasi yung ang hirap explain. Iba kasi yung I mean, kasi kung support group, marami namang support group dito sa Pilipinas. So, ayun. Pwede natin silang i-redirect and then when they're ready, they can come back to us naman. Pero yun, perspective ko yun as nag-i-interview ng mga tao na gustong mag-join sa organization. Yun. Which is valid kasi it looks like you're just looking at the bigger picture na parang as an organization kasi
we need volunteers because we need people to help. Kasi regardless na madami tayong volunteers na active, we still need people na maging active to help us with the advocacy. So I think valid yon, and it's good na we don't just parang we don't close doors naman. We give recommendations on where they can go for support groups, and we still give them the opportunity to come back in case na their purpose is aligned with the organization's purpose or advocacies. Parang nagagalit si Riel, wait lang. Sige, Riel. Parang hindi siya agree. Hindi. Agree naman ako. Ano ba? Agree Parang, naman. teka lang, gumanon siya. Teka lang, airtime ko naman. Sa Ay, pero true ako wait na lang. naman. Gusto ko lang sabihin na, di ba, si Abel is from recruitment. Si Abel is one of the people na nag-interview sa akin face-to-face. If you remember, sa Lumang Uni. Panel interview po ako. Tatlo sila. Ikaw, RJ. Yung kamusta Well, yung interview For ka? me, I do kind of, I agree with Abel no doon sa dapat hindi siya yung maging main purpose din naman talaga na when you join the Love Yourself community. Kasi looking at the bigger picture talaga naman, dapat yung purpose mo or your deepest why you're joining the organization should be aligned to the core values, the mission, and the vision of the organization. Kasi parang yung friendship is just a bonus na lang din naman eh. Kumbaga, parang if you're applying for a job na hindi ka naman qualified, parang ganun kasi yung nangyayari, di ba? So, ganun din siya sa community natin na if you're just looking for friendship, maybe it's not for you, no? Parang hindi talaga siya aligned dun sa what is the purpose or the greater picture na ina-achieve ni Love Yourself. Pero yeah, dapat ano pa rin tayo, inclusive, na hindi tayo nagde-deny ng doors. We should be, siguro mas maganda na lang when it comes to that, no? Ini-explain na lang to the potential candidate for a volunteer is that na ito yung inahanap namin as a volunteer. So they could understand na it's not a denial kung hindi ka man naging part ng Love Yourself. It's just that na baka nga naman there are some other organizations or other support groups that would fit you more or better, di ba? You're not denied. Sabi nga ni Carrion na, di ba? You are never denied, only redirected. Oh, yes. Correct na Redirection. yan. Doon siya napunta sa ibang org. Mukhang meron ng ano yung batch diwata next mix lang. Ala, hindi ako actually. Pero malay nyo. Wala. Pipilayan natin. Pipilayan natin yan. Pero Sabuyan ng acid. so, ayun. Rafi. Charot. Hoy, si Abel! Abel. Bilang matagal ka na sa Love Yourself, ayun na naman tayo sa ano ha. Hindi talaga siya Ayun talaga, alam mo. Nagsulat Alam talaga mo, nito. wala na. alam. Ay, no. Labas po ako dyan. Pero yun, bilang seasoned volunteer ka na sa Love Yourself at madami ka ng friends from different batches and hubs, anong advice na mabibigay mo for RJ and other new volunteers on making friends in Love Yourself? I guess, ang ma-advise ko lang is to show up sa organization, sa mga hubs, sa mga activities, sa mga, kung kaya ng time nyo na sumali sa mga pagganap ni Love Yourself, go lang ng go kasi mamimit nyo yung iba't ibang tao ng organization, whether mga active volunteers or mga returning seasoned volunteers. Tapos malay nyo, doon nyo mamit yung, kumbaga yung tribe nyo or yung mga makakasundo nyo or baka doon nyo mamit yung the one nyo. Good for you. So, Showbiz. just show up, ganyan. Just show up. Perfect. Tama din naman. Yes. Kasi paano ka makakagain ng friends kung wala ka naman lagi? Sa akin galing yun.
Virtual. Virtual na lang daw. Pero true, super, parang after the pandemic nahirapan ako makipag-socialize. Pero nung nag-start ako, pumunta-punta ng mga hubs and sumali sa mga outreach activities sa caravan. Parang andali na lang sa akin magkaroon ng friends. So, it starts from there talaga. Joining the activities, joining or helping the operations. Napakaganda ng advice na just show up. That's the first step. Yeah. Yes, Rafi. Charot. May sira. Shout out! Mamaya, babanggitin ko ulit yun sa mga shoutouts. Okay, RJ. Kung merong isang tao na nakakaalam how things work, it's always the one who has seen it all. Someone na talagang pinagtibay ng panahon. So if you have one question to ask to Abel about long-term friendships, lalo na sa Love Yourself, ano yung question na yun? Wow. Siguro if I were to ask a question to Abel regarding friendship, no? What's your opinion or siguro, ayun nga, opinion na lang, no? Sa sa mga taong nagkakaroon ng hidwaan doon sa nagkakagalit-galit, yes. Palaki natin to. Sige, Lalo gusto na ko sa lang hubs, tanong. yan. Mahaba yung Mas kasi episode. narinig ko kasi sa hubs na nagkakaroon ng issues yung mga Ay, counselors. may mga naririnig na siya. Naririnig. So, what's your advice or what's your opinion about that? Wait lang, narinig mo ba mga pangalan namin doon? Hindi naman, no? So far, hindi pa naman. Okay, safe. Anong may nangyari? So, thank you for that question. You have asked the perfect person para sagutin ang tanong mo. So, I've been a volunteer since 2016, di ba? So, I've had friends and I have ended friendships with people from the organization. Although pare-parehas kami ng goal sa buhay na tumulong sa Love Yourself, magkakaroon kasi ng time na kumbaga parang mawawalan na rin kayo ng respeto sa isa't isa, lalo na kapag hindi niya nire-respeto kung ano yung mga ginagawa mo. I mean, kung ano yung pagkatao mo. So kapag ganun, or halimbawa magkaiba kayo ng pananaw sa buhay, lalo na sa politics, yung mga ganun, may mga ganung eksena. So for me, para i-protect ko lang yung peace of mind ko, I block those people. Lalo na kung kasi parang hindi na worth it pa na isama mo sila sa buhay mo kahit parehas kayong volunteer. Although, yes, parehas kayong tumutulong sa mga tao. Pero kasi, ganun din naman sa life, kahit outside Love Yourself, kapag hindi talaga nakakatulong sa peace of mind mo, tanggalin mo na lang sila. Ayun. Yun lang naman. At dahil dyan, nasa kabilang linya si... From the breakout room. Okay, tatanggalin ko na kayong lahat sa buhay ko. Tangina nyo, ha? Alam ko ba, bawal magmura. Sorry po. Pero ano naman yung advice mo sa akin din, as a baby? Wow. Mr. Baby Batch. Okay, adore na lang ako. Ano naman yung advice mo on strengthening an existing friendship sa Love Yourself? Ako ba ulit? Yes. Season din naman yung dalawa dito, di ba? Kasi nung time na active ako sa pag-volunteer sa hubs, ang ginagawa ko, parang inaaya ko, or nag-uusap kami ng mga naging friends ko doon na, uy, mag-duty tayo, sabay-sabay tayo mag-duty, ganyan. So, spending time with these people strengthened the friendship. And also, kasi di ba, nagka-counsel tayo. So,
minsan kailangan natin ng debriefing. So itong mga naging kaibigan natin, minsan sila rin yung nagiging kasama natin to debrief kung ano yung tipong, kasi minsan mabigat yung mga nagiging usapan sa counseling room, di ba? Yeah. I'm not sure if ganun pa rin yung setup today. Pero kasi isa siya sa mga naaalala ko noon sa uni na parang after na mag-counsel na isang tao, pupunta siya doon sa parang isang area na pantry. Kumbaga, magkukwentuhan lang about anything. Siyempre, hindi nyo pwede kwentuhan kung ano yung pinag-usapan nyo nung, sa loob ng counseling room kasi confidential. So, parang, di ba, parang malalighten mo yung doob ng tao na especially after a long counseling session or halimbawa medyo mahirap yung naging usapan. So, minsan, parang ganun, parang gumagaan yung pakiramdam pagkasama mo yung tao na naging ka-close mo. So, isa yun sa parang nag-strengthen ng friendship sa organization. Madami talagang mabibigat na stories and experiences na naririnig natin from counseling. And it matters that we have people around us na talagang kung nakapag-let go tayo ng emotions na nakuha natin from the counseling. And ang hirap pagpag. Parang ang hirap kasi gawin yun if wala kang close friend or if you're not really close to the people. So it is important really na you make friends with your co-volunteers. And along the way, mas strengthen mo din yung friendship. Katulad ng sinabi ni Abel, just keep showing up. Para lagi kayong nagkikita, lagi kayong nag-uusap. Eventually, you'll realize, 3 years na tayong friends. Yes. Naalala ko dati nun sa uni, kapag meron ngang ganyang counseling, naalala ko yun, kasama ko yan si Riel yung pupunta tayo sa fast food after, yung pupunta lang tayo sa McDo, ayan, tapos doon tayo pag-usapan natin yung mga nangyari. Of course, not about the story of the na-counsel, pero yun nga, papagpag ka lang doon, kakain lang ng French fries, ice cream, whatever, di ba? Kung ano nag-uusapan na lang. So yun na, kagaang na ng pakiramdam. So yan. And sometimes you also have to check kung parang tama ba yung naging recommendation ko sa client, if I'm doing it right. Kasi minsan wala na din tayo, especially if matagal tayong nawala sa counseling. Sometimes nakakalimutan na natin yung yung mga magandang ways to present a recommendation to a client. So sometimes nakakatulong talaga if you have a close friend to help you have a refresher. Yeah. For me din, okay din yung may close friend, no? Kasi, di ba, different counselors have different approaches. So, parang when you have a close friend din talaga, pwede niyo pag-usapan paano yung mga approaches niya or natututo ka din ka sa kanya talaga. So, pwede mo din siyang i-apply to your counseling skills or di ba kung naka-encounter ka ng a certain client na ganun, similar to experience to your close friend, di ba pwede mo din i-apply yung natutunan mo sa kanya. So, it's like checks and balances talaga when you have a close friend din. And sharing of best practices, mga ganyan. Correct. Perfect. So, thank you so much. Thank you so much, Abel and RJ, for joining us this episode. Meron ba kayong gustong i-shout out, i-promote, or sabihin nyo kung saang Love Yourself Hub kayo pwedeng hanapin? Well, ako na lang muna. Shout out sa Bash Diwata and thank you to Neo for inviting me here. So kahit unexpected siya, no? So very ngarag ako kanina. Thank you, Neo. Yeah. Thank you. You can see me usually sa Anglo, pero I'm hoping to be at uni and welcome also then. Yun. Sabel. Ako
ay shout out dun sa mga nasa most dangerous GC. If hindi niyo alam yon, yun yung Hindi na alam yun. yun yung lifelong friends na kailangan yung makilala. Dahil ang bonding nyo ay chismisan. Charot! True. Yun ang tunay na lifelong, hindi pwedeng maputol. Ay, hindi. Siguro see you sa Hubs. Follow our social media pages sa loveyourself.ph. Iyon lang. And your advocacy. And my Abel's Love Mission at Abel's Yes. Love Mission. Ayun lang. Follow nyo yun. Parang follow niyo yan. kapag nakasali ako sa Abel's Love Mission, parang masasabi ko sa sarili ko, oh my God, I made it. Sali ka na? Oo, di ba? Meron ka na? Hindi Wala pa ba? Sige, Paano ba sumali dyan? Wala, Alam mo antayin lang mo lang hanapin si matimingan Abel. ka niya. Oo, ganun lang. Huwag mo siya salubungin talaga dahil. Kung tatanong ka. Totoo. Actually, hindi pa rin ako nakakasama doon. Wala pa rin ba? Sige. Hindi kasi ako masyadong active ngayon. Yeah, magpe-prepare mo na ako ng Oo. definition. Para maganda. And thank you sa mga Abyan for listening to this episode. So, you can follow us on Instagram at IKK Podcast. And syempre, our personal accounts at VainCredibleX, at Riel na Riel, and of course me, at Harwigo sa lahat ng platforms. And nasa YouTube na din pala kami. Eto, hello, hi. Hello. So search nyo lang ang IKK Podcast sa YouTube. We are there. We. Shout out kay Rafi. Oy! Shout out! I also just wanna say thank you sa lahat nga pala na nag-attend at nakihulubilo sa recent PokeCon PH 2024 Market. Ayan, nakikita ko si Jigglypuff. Thank you. Super successful nung convention. Jump pack all 3 days. Kaya sobrang thank you mga ka-Pokemon at mga lovers din. Ang dami ko nakitang mga love yourself volunteers doon. Sila Ray, sila Rex, sila Hans, to name a few, ang dami. So again, maraming salamat sa inyong pagtangkilik and suporta. And of course, shout out sa ating mga avid Abyan. Hello. Kina Kuya Albertus, VDK, Sir Ace, Sir Jerry, Sir Archie, Sir Otep, Sir Wawu, JR, Sir Rafi. At iba pang mga... So James Edward. Yes, James Edward. Hello sa'yo. Kita-kits na lang sa mga community centers and sa mga kas-party, kita-kits sa next race. Thank you. And thanks to our audio engineer, Duke Gapud. Thank you so much. Thank you guys for joining us in this episode. Don't forget to share this to your friends. And also share your thoughts about this episode through the comment section on Spotify. At tandaan, doing something that you are passionate about is more fulfilling and fun when we do it with others. Don't be afraid to make friends. Padayon lang. Abiyan. Bye.